ng pakaka, sapagkat tutunog ng pakaka at ang mga patay ay mga bubuhay na magmuli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Kaya babaguhin ko itong pagkatao nito bago ka bumalik sa langit eh. Hindi kasi pwedeng ibalik mo sa langit yung laman at buto. May kasiraan yan, mamamatay ka pag nag-travel ka in space na may laman at buto, mamamatay ka. Kaya kailangan mapalitan ito at ano ang ipapalit. Pagkakabuhay mo magmuli yung taong maliligtas, papalitan tayo ng katawan sa 3:20 ng Pilipos. Sapagkat ang ating magandang pamamayaan ay nasa langit. Mula doon ay hinihintay naman natin ang pagpapagligtas. Ang Panginoon sa Kristo na siya magbabago ng katawan ng ating pagpapagawa upang maging kahayulan ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. Ayon sa paggawa na maipagpapasuko niya sa lahat ng bagay sa kanya. Pag nabuhay tayo magmuli mula sa mga patay, bago tayo bumalik sa langit, kung maliligtas tayo, matabuhin yung ating katawan, gaya ng kanyang katawan ng kanyang kaluwalhatian. Sabi ni San Pablo, we will be changed, and the change will be like the body of the Lord Jesus Christ. Na katawan niya, kung siya magmuli sa mga patay na nakapasok sa sarado, hindi na po yun hindi na po yun materya na kagaya ng laman at maluwalhati ng katawan. At yun po ang sinasabi sa Biblia, kaya yun ang aking ipinipilit eh. Bakit? Eh kasi pinalitan na nga siya bago siya pabalik sa langit. Pagpalit na ng katawan ng Panginoon sa Kristo. Katawan ko sa langit. Basahin natin ang unang Korinto 15:42, kapatid na Daniel. Gayon din naman ang pagkabuhay na magmuli ng mga patay, itinatanim na may kasiraan. Buhay na magmuli na walang kasiraan, itinatanim na may katawang utol sa lupa. Binubuhay na magmuli na katawang utol sa Espiritu. Kung may katawang utol sa lupa, ay may katawang utol sa Espiritu naman. May katawan tayo ukol sa lupa, may katawan ukol sa Espiritu naman, hindi na yung laman ng buto. Eh kaya, ang sabi ko sa 49 ng maging Daniel, kung paano pinagay natin ang larawang ukol sa lupa, ay tataglayin din naman natin ang larawang ukol sa langit. Paano si Kristo, nagkaroon siya ng katawang ukol sa langit, inalis yung katawang ukol sa lupa. Eh ganyan din yung susunod sa kanya. Kung paano tinaglay natin ang ikalibago sa mga Kristiyano, ang larawan ng katawang ukol sa lupa, tataglayin naman natin ang larawang ukol sa langit. Kaya mawawala na yung laman ng buto, papalitan ng Diyos ng isang maluwalhating katawan. At yun ay Espiritu na. Kaya si Kristo ganun din. Tao siya, talagang yung katawan niya, tao. Meron siyang laman, meron siyang buto, napapago, kumakain, natutulog. Pero kung mabuhay siya maguli sa mga patay at umakyat na siya sa langit, ang sabi ni Pablo, kung nakilala na namin si Kristo ayon sa laman, ngayon hindi na namin siya nakikilala ngayon. Bakit? Sabi niya, ngayon ang Panginoon ay Espiritu. Nung nasa langit na, Espiritu yung Kristo. Bago pa siya magkatawan tao, Espiritu talaga ang kalagayan niya. Kasama siya ng Ama eh. Bahagi siya ng Ama eh. Basahin natin ang 4:24 ng Juan. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Ang Diyos ay Espiritu, yung Ama sa langit, yung gumawa ng lahat ng bagay, Espiritu yun. At si Kristo, bago magkatawan tao, nasa sinapupunan siya ng Ama na Espiritu. Pwede mo namang nasa sinapupunan siya ng Espiritu, eh, tao naman pala siya. Basahin natin ang 1:18 ng Juan. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos ang tunay na anak na nasa sinapupunan ng Ama. Siya ang
ang nagpakilala sa kanya. Tumuktong na anak, nasa sinapupunan ng Ama. Kaya nga may Espiritu. Ganito naman, ang Amay Espiritu, nasa sinapupunan niya. Ako, ano yun? Kung ang Ama ay Espiritu, si Kristo Espiritu rin. Parang ganito mga kababayan, no? Para maintindihan nyo lang. Ibigay ako ng halimbawa. Si Eva, nasa tadyang ni Adan. Eh kung si Adan ay tao, si Eva rin ay tao. Diba? Eh kasi may laman ng puto si Adan. Eh ginawa ng Diyos. Basahin natin ang Diyos ng Genesis 21. At inulugan ng Panginoong Diyos ng ikawasang higping ang lalaki at siya'y natulog at kinuha ang isa sa kanyang mga padya at pinapagpilong ang laman sa dakong yaon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawa isang babae at ito'y dinala niya sa lalaki. At sinabi ng lalaki, ito ay buto ng aming mga buto at laman ng aming laman. Siya'y tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Yun, may butong may laman si Adan. Si Eva. Kasi sa tadyang ni Adan kinuha si Eva. Yung babaeng ginawa ng Diyos para maging kanyang asawa. Ganon din naman ang Kristo, mga kababayan. Ang Kristo na anak ng Diyos, nang umpisa, nasa sinapupunan ng Diyos. Eh, ang Diyos ay Espiritu. Natural yung nasa sinapupunan niya, Espiritu rin. Eh, kaya lang, bago pa lumikha ang Diyos ng mundo at ng universo, yung kanyang anak na nasa sinapupunan niya, ipinanganak niya. Basahin natin ang unong pagro ng Hebreo. Pakinggan nyo. Na naging lalong mabuti kaysa mga anghel, palimasay nagmana ng lalong parilang pagkapangalan sa kanila. Sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kay Laban, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. At muli, ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. Pinanganak ng anak nasa sinapupunan ng Ama, ipinanganak niya. Maging lalo siyang mabuti kaysa mga anghel kasi nagmana siya ng lalong dakikang pangalan kaysa sa kanila. Sapagkat kanino nga ika sa mga anghel sinabi ng Diyos kailanman, ikaw ay ating anak, ikaw ay ating ipinanganak ngayon. Di ipinanganak pala ng Ama yung anak. Basahin natin ang katumparan niya sa 2:7 ng amin. Aking sasaysayin ang mundo sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Pinanganak ng Diyos mismo si Kristo. Bago siya ipinanganak sa laman ni Maria, ipinanganak muna siya ng Diyos. Noon sa panahong nauna, pinanganak siya ng Diyos Ama, mismo yung Ama ng anak. Sabi, ikaw ay aking anak, sa